So hi guys, tatlong pag-uugali na ayaw ng mga insect na can lead sa termination ng kontrata mo. Una is yung unwillingness to learn sa language, sa pag-aaral ng yun yung pinakauna talaga, na yung ayaw mo matutong mag-learn ng basic Chinese sa kanila. Halimbawa kasi usually sa kanila nakatira ang mga grandparents, and mostly sa grandparents nila hindi marunong mag-English. So kung hindi ka matututong mag-Chinese, lagi kayong may conflict ni Lola sa everyday. Kasi halimbawa, lalo na pag si Lola ay masilan, lalo na si Lola ay gustong ganito, tapos magbigay siya ng instruction and hindi mo makuha. Halimbawa, first week, 2 weeks, 1 month, 2 months, okay pa yan. Pag nagtagal na, hindi ka pa rin natututo, hindi mo pa rin natatandaan yung mga kung anong inuutos niya or pinagsasabi niya yung salita, hindi na sila pasensyoso. So dapat kung ikaw mag-show ka talaga ng willingness to learn, na matuto halimbawa yung sa language nila una, or paggamit ng chopsticks, yung sa pamaraan ng pagluluto, pamaraan ng paglilinis. So dapat mag-show ka dyan ng gusto mong matuto talaga, na makikita nila yan na kung gugustuhin mong matuto sa mga bagay na hindi mo alam dati, tapos yung namasukan ka na sa kanila, dapat ka ng willing to learn ka na. So kung hindi ka, kasi meron akong nakilala doon dati na ayaw niyang magluto kasi daw masilan si Lola. So hindi siya nagluluto, sabi niya hindi ako marunong, but I know she knows. So yun, nagkwento niya sa akin na marunong daw siya. So yun, hindi nagtagal na terminate siya. It's because nag-show siya na hindi siya willing matutong magluto, but she knows. So deep inside you, kung marunong ka naman, sikapin mong gawin na abot na makakaya mo, para hindi ka papalit-palit na employer. So ang pangalawa, disobedience. So sa mga insect, meron kasi yan silang mga rules na halimbawa sa rest day mo, lalabas ka ng 8 o'clock ng umaga or lalabas ka ng 7, or depends sa'yo. Merong mga employer na lalabas ka ng ganitong umaga, but before ka lalabas, kailangan mo tong gawin ito bago ka umalis. Or kung may baby ka, maghugas ka muna ng baby bottles, or merong mga ganyan na employer at kailangan mong bumalik sa ganitong oras din. Halimbawa 9 o'clock or 8 o'clock, dapat nandito ka na sa bahay after ng rest day mo. Tapos bago ka matulog, ganito, hugasan mo to, iayos mo to. Merong mga ganyang mga employer na kahit rest day mo, uutusan ka. So halimbawa kung hindi mo yan susundin, parang na sila, yung feelings nila sa'yo ay ito hindi sumusunod sa gusto ko. So yung sa akin naman dati, experience ko, pag day off ko talaga, yung umaga, anong oras ako lalabas, or maaga man or hindi, tas babalik ako sa oras na, ang curfew ko dati kay 9 o'clock. So dapat 9 o'clock nasa bahay na ako. So yun, kung hindi ka sumusunod niyan, tapos meron silang mga rules sa bahay na kailangan mong gawin. Halimbawa na bawal ka magdala ng kaibigan, bawal ka gamitin yung mga gamit nila, yun na merong mga gamit na ito ang dapat, kasi yan sila specific. Kung halimbawa yung glass ni sa kanya lang to, ang glass ng amo mong lalaki, sa kanya lang yun, hindi mo pwedeng gamitin. Meron kang glass na meron din sa'yo, kasi yun yung ginagamit nila everyday. So yun yung pagsunod sa oras, yung mga rules and regulations sa bahay. So kung hindi mo yun sinusunod, yun yung mga attitude na ayaw nila, yung disobedience. So, ang pangatlo, ang disobedience din yung pagsusuot ng isa din yun, yung magsuot ka ng formal, ng t-shirts, ng pants, hindi yung mas sexy ka pa sa amo mo paglabas ng bahay pag day off mo. So, yun yung maging formal na lalabas, formal na uuwi. So, kung gusto mo magpa-sexy sa labas, magbaon ka ng damit. Kung gusto mong maiksi-iksi, ipit na ipit. So yun, magbaon ka ng damit, doon mo yan isuot sa labas. So yung pangatlo na halimbawa kakausapin ka, yung mag-talk back ka ba, but in a different tone. Ang tone mo ay yung parang mataas ang response mo sa
sa mga amo mo. So, isa yun sa mga ugali na ayaw nila. So, para ka kasing yung respond mo dapat polite, kind, and respectful. Dahil kung ang response mo, ang tone mo is mataas sa normal mong boses, so yun yung isa sa grounds na i-terminate ka ng mga insect. Kasi they're very, sila, yung masilan sila, and then strict sa linis, strict sa, yung alam mo yung, mga pamahain kasi yan sila. So when you respond to them, dapat ka polite, kind, and respectful. And then obedience. Dahil opposite niyan, pag hindi, yun, ma-terminate ka agad, and they usually terminate you on the spot. Pag sabi nila nga, today is your last day, then today is your last day, you have to go out, you have to pack your things, and then go. So, gano'n ang mangyayari mo. Meron pa na on the spot na may ticket ka agad, uwi ka agad. So, ganun lang. So, dapat para magtagal ka sa mga amo mo, obey. Dapat na kay willingness to learn sa culture ng Chinese, sa language, sa cooking, and then sa lahat ng bagay na pwede mong matutunan, and then gawin mo, and then maging mabait, and then masunurin sa kanila na kung ito ang gusto nilang pamamaraan ng paglilinis, ng pagluluto, ng pag-aalaga ng bata, you just have to obey. So yun, kung may sakto ka namang sahod, may tulog ka naman, may rest day ka naman, so that's enough. So importante meron ka, hindi ka nun kinukulang. So yun lang po may share ko about sa mga Chinese na yung mga pag-ugaling ayaw nila. So yun po, thank you.